Sa nakaraang kwento natin ay laking gulat ni Baron Lao dahil tinanggal ni Yonwoo ang maskara nito. At sa pagpapatuloy ng kwento, sinabi naman agad ni Baron Lao na kung sa gayon ay ginamit lamang sila nito dahil mahihirapan lang daw itong labanan ang mga Elohim na clan. Bigla namang inatake ni Yonwoo si Baron Lao at habang nagaganap yun ay sinambit naman nito ang kanyang Panginoon at sinabi niya na inaasahan niyang tutugan ito ng matalino. At nang walang ano-ano'y bigla na lamang itong humandusay sa lupa habang si Yonwoo naman ay wala man lang kareaksyon. Isinuot na ni Yonwoo ang kanyang maskara at napasabi siya na kung ayos lang ba ang nangyayari doon. Lumipat ang eksena at dito mayroong tinitingnan si Braham at napasabi naman siya na mahaba-haba ang nilakbay ng kanyang pinagmamasdan sa bowl ang kristal. Koreksyon lang mga idol, alip oras pala yun ni Aether ang pinaslang ni Yonwoo. At dito nakita niya sa bowl ang kristal sina Hemera at Aether at sinabi ni Braham na parang nakahanap ito ng mga dagdag na kasapi at napatanong naman si Galliard na narinig niya na pinag-iisipan ng dalawang ito na magpatayan at kinumpirma niya kay Braham na kung talaga nga bang magkambal ang dalawang ito at napasabi na lang si Galliard na parang may kahulugan naman ito dahil mas matimbangan ang dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Sinabi naman kaagad ni Braham kay Galliard na walang kwenta ang kanyang sinasabi at tinanong niya ito na kung inaakala niya bang mayroong damdamin ang mga bastardong ito dahil ang mga ito ay mga halimaw na kahit ang kanilang magulang ay kaya nilang patayin. Si Hemera daw ay baka papatayin niya si Aether kapag mayroon itong pagkakataon. Hindi naman makapaniwala si Galliard dahil kahit gaano pa daw nito hindi gusto kanyang kapatid ay kambal niya pa rin ito. Tugon naman ni Braham na yan ang kinabibilangan na Diyos na clan nila. Sa isip-isip niya naman na ang pugad ng demonyo ay pwedeng magpatayan ang mga ito kung kinakailangan. Dagdag pa ni Braham na wala silang mga pakialam kung duguman subalit magkatulad naman ang kanilang layunin at yun ay ang makuha ang ikauna at minungkahi niya naman kay Galliard na siya na muna ang baalang magprotekte kay Sesha na huwag itong matagpuan nila. Sinang-ayunan naman ni Galliard ang inutos ni Braham sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay itinakbo na ni Galliard si Sesha para hindi ito matuntunan. Nag-aalala naman si Braham kay Sesha at napagdesisyonan niya naman na isasakripisyo niya ang mga ito ngayong araw upang magamot si Sesha. Hindi lamang yun dahil ito ang huling regalo na mabibigay niya sa ina nito na si Ananta. At ito na rin ang pagbabayad sala niya sa taong wala na dito sa mundo. Kaagad niya namang ibinuklat ang kanyang libro at naghanda ng isang spell at sa kabilang banda naman ay tinatahak ni Aether ang daan at inutusan niya naman ang kanyang mga kasamahan na maging alerto sila dahil parang may inactivate si Braham na isang mahika. Nagtataka naman ang isa sa kanilang alip Ores dahil nawawala daw ang kanyang kasama na si Habel at nagtatakang tanong naman ni Hemera na kung ano ba ang nangyayari. Isa-isa nang nagpapanak ang mga alip Ores nila dahil isa-isang nawawala ang kanilang mga kasamahan. At bigla na lamang may isang mahika na umatake sa isa nilang kasamahan at napasabi na lang ito na hindi niya na magagamit ang kanyang kasanayan. Inutusan naman ni Hemera ang mga ito na magtipon-tipon silang lahat. Tiningnan naman ni Hemera ang kanyang kapangyarihan at sa isip-isip niya na parang nararamdaman niya na unti-unting nawawala ang kanyang banal na kapangyarihan. Sinuri niya naman ang paligid at napagtanto niya naman na hindi lang yun pakiramdam dahil mayroon daw kakaiba sa lugar na ito at yun ay ang hinihigop ang kanyang banal na kapangyarihan. Nakita naman ng alip Ores ni Hemera na nahihirapan ito kaya naman nanalangin sila subalit hindi maintindihan ang kanilang mga sinasabi at nang sinubukan ni Hemera ipalabas ang kanyang kapangyarihan ay naibalik na nito ng lubusan ang kanyang banal na kapangyarihan. Bigla niya namang ginamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na white light at bigla na lang lumiwanag sa kanilang harapan at nang matapos iyon ay pinuri naman siya ng isa niyang alip Ores at sinabi nito na kagaya nga ng inaasahan sa kanilang pinuno. Bigla namang may lumitaw na mga pulang mata na umiilaw at nang makita nila yon ay kita naman sa mga mukha nila ang pangamba. At dito lumabas ang hindi mabilang sa kamay ng mga demonyong mga halimaw at bigla naman silang inatake ng mga ito at isa-isa na nilang nilalabanan ang mga ito. Napasigaw naman si Hemera at minura niya si Braham dahil kung ano-ano ang ginagawa nito sa kanila. Sa isip-isip niya naman habang pinagmamasdan niyang nakikipaglaban ang kanyang mga alip Ores na lubhang napakarami ng mga demonyong halimaw at sa oras na ito ay mauubos sila. At napagdesisyonan niya naman na kailangan niya munang tumakas sa ngayon dito.
At nang walang ano-ano'y bigla na lamang may tumalsik na dugo at natigilan naman si Hemera dahil dun at dito sinasaksak siya ni Aether at habang nakabaon ang panaksak ni Aether sa kanya ay minura niya naman ito dahil hindi siya makapaniwala. At nang lininggan niya si Aether ay minura niya naman ulit ito sabay sabi niya na kung mamamatay siya ay mamamatay din siya dahil kambal sila. Tugon naman ni Aether na mali dahil makakaligtas siya. At bigla namang may umilaw sa kanyang noo at sinabi niya pa kay Hemera na dahil sa kanya ay gusto niyang magpasalamat at tinawag niya itong kapatid na babae. At pagkakita ni Hemera ay alam niya naman ang simbolo na nasa noo ni Aether. Natigilan naman ang lahat maging ang mga demonyong halimaw dahil mayroong nagsalita na ang lahat ng nandito sa mundo ay wala lang kumpara sa posisyon ng mahusay na Diyos na bababa sa lupaing ito balang araw. At kung sino man ang lalaban dito ay masasawi. Bigla na lamang naglaho si Hemera at may biglang lumitaw na portal at lumabas ang mga tao mula dito at nakilala naman ng mga manlalaro kung sino ang mga ito. Ang mga taong bagong dating na nakabalabal ay ang Devil Army. Lumuhad naman agad si Aether at binati niya ang mga bishop. Tinanong naman siya ng isa na kung nasaan na ang katawan ng hari. Humingi naman ng tawad si Aether at sinabi niya na hindi niya ito nagawang maitabi dahil sa kayang kapabayaan. Tugon naman ng isa na kung sa gayon ay wala na silang magagawa at bigla na lang sumugod ang dambuhalang demonyong halimaw sa miyembro ng Devil Army at umilaw naman ang pamilyar na mukha at inutusan niya ang mga ito na patayin nila ang lahat. Sa kabilang banda naman ay bigla na lang nakaramdam ng kakaiba si Sesha at agad niyang sinabihan si Galliard na si Braham daw ay nasa panganib. Laking gulat naman ni Galliard sa kanyang nalaman at sa isip niya na si Sesha daw ay may taglay na super sensory perception na kasanayan na tanging ang dragon na lahi lamang ang mayroon. Naisip niya rin na hindi niya pwedeng baliwalain ang sinabi ni Sesha subalit kaagad niyang sinabi kay Sesha na hindi sila pwedeng tumigil at agad niyang ipinagpatuloy ang pagtakas nilang dalawa habang si Sesha naman ay napapasigaw na kailangan nilang puntahan si Braham ngayon na. Sa kabilang eksena naman ay tinitingnan ni Braham ang bowlang kristal ay napapasabi na lang na nagkamali siya sa pagkakalkula dahil naubos ang kanyang mga alip-ores na mga demonyo ng Devil Army. Agad niya naman hinawakan ang kanyang libro at nang papaalis na siya ay mayroon naman siyang narinig na pamilyar na tinig na tumatawa at pagkalingon niya ay sinabi nito sa kanya na ang paglalaro daw ni Braham ay dito na nagtatapos. At dito ang taong dumating ay ang ikalawang bishop ng Devil Army na si Kindred. Nagbalik tanaw naman si Braham at dito nakiusap ang isang babae na alagaan niya ang batang ito. Laking gulat naman ni Braham dahil sa pakiusap ng babae at tinitingnan niya ng mabuti ang bata at bigla siyang napasigaw at tinanong niya ang babae na kung nababaliw na ba siya dahil hindi niya naman ito anak. Sinabi naman ng babae na hindi ganon dahil ang batang ito ay kahit na hindi lumaki sa kanyang sinapupunan ay lumaki naman ito sa kanyang puso. Kaya naman nagmamakaawa ang babae na alagaan niya ang batang ito at tinawag niyang ama si Braham. Nanlaki naman ang mga mata ni Braham dahil ito ang huling sinabi kanyang anak sa kanya na kahilingan na palagi siyang kinasusuklaman. Hindi niya naman magawang tanggihan yun sa halip ay inalagaan niya si Sesha bilang kabayaran ng pagkakasala niya. At umabot na sa puntong napapamahal na siya sa batang si Sesha at nag-aalala na ito sa kanya. Ang batang si Sesha ay isang cute na bata at mapagmahal. Habang pinagmamasdan ni Braham si Sesha ay mayroon naman siyang napagtanto sa oras na yun at yun ay kung paano siya naging isang tunay na lolo sa kay Sesha. Bumalik naman ang eksena at dito binuksan ni Kindred ang ginawang mahika ni Braham at laking gulat naman ni Braham dahil dun at nang walang ano-ano'y bigla na lamang nakapasok si Kindred sa ginawang mahika ni Braham at nang makita niya yun ay kilala niya naman kung sino ito at bigla na lamang inatake ni Kindred si Braham kaya naman napa-atras si Braham mula sa pag-atake ni Kindred sa kanya at habang iniiwasan ni Braham ang pag-atake ni Kindred ay binabasa niya naman ang kanyang libro at maglulunsad sana ng pag-atake si Braham. Ngunit hindi na siya binibigyan ng pagkakataon ni Kindred na maglunsad ng mahika at sunod-sunod ang pag-atake nito sa kanya na tila ba ay sabik na sabik itong paslangin siya. Sa puntong papalapit na si Kindred sa kanya ay nagawa namang magpalabas ni Braham ng mga magic circles at bigla na lamang may bumagsak na malakas na kidlat sa loob ng bahay kaya naman nawasak ito dahil sa lakas ng pinakawalang pag-atake ni Braham. Hindi naman makapaniwala si Braham dahil nagagawa ni Kindred na gulatin siya at matupi ang kanyang espasyo na ginagawa.
Ayon sa kanya habang pinagmamasdan ang bahay na nawasak na kahit gaano pa daw kalakas ito ay parang wala itong kabuluhan. Nagulat naman si Braham dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at dito buhay pa rin hanggang ngayon si Kindred sa kabila ng kanyang pag-atake at sa isip-isip niya na ang kasanayan na ginamit ni Kindred ay isang spiritual magic. Habang tinitingnan ni Braham ang kanyang libro ay naisip niya na sa ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit mayabang si Kindred sa lugar na ito dahil may kontrata si sa Diyos na pinagsisilbihan ng demonyo at dahil siya ay isang demonic god ay makikilala niya agad ito. Sa madaling salita ang isang Diyos subalit hindi Diyos at ang isang demonyo ngunit hindi demonyo at ang mga manlalarong nasa tore ay tinatawag itong muna. Ang logika daw nito ay malapit sa kanilang puso at ang kanyang ideolohiya ay ang mangwasak ay ayusin ng lahat kaya naman ang mga salamangkero ay tinatawag siya sa ganoong paraan dahil hindi daw ito nakaabot ng langit. Si Kindred ay isang heavenly demon. Habang inaatake ni Kindred si Braham ay pilit naman siyang umiiwas sa pag-atake at sa isip-isip ni Braham na kahit na ipalabas niya pa ang lahat ng kanyang lakas ay hindi daw madaling matalo si Kindred. Kaya naman mahirap pa matalo si Kindred sa ngayon. Tiningnan naman ni Braham ang paligid at sa isip niya na ang realm of consciousness ay unti-unti nang nagpapakita ang tunay na kulay nito dahil sa heavenly demon. Habang naghahanda si Braham ng kanyang mahika ay sa isip niya na kung gusto niyang manalo ngayon ay ito na lamang ang tanging paraan at kailangan niyang pasabugin ang lahat sa pamamagitan ng paggamit ng pantasya ng mundo. At kaagad niya namang inilunsad ang kanyang pag-atake patungo kay Kindred subalit walang hirap lang sinasalag ni Kindred ang pag-atake ni Braham sa kanya. Itinaas ni Braham ang kanyang mga kamay at bigla na lang nabasag ang parang kristal sa kanyang bandang itaas at agad niya naman itong inactivate at pagkabasag ng kristal ay inilunsad niya naman ito patungo kay Kindred at laking gulat naman ni Kindred dahil dahil sa bilis ng pag-atake ni Braham ay nagawa nitong makulong si Kindred sa loob ng kristal na ginawa ni Braham ngunit nakatakas pa rin si Kindred mula sa loob ng kristal at habang tumatakas si Kindred ay nagkatinginan naman silang dalawa ni Braham. Agad silang naglunsad ng pag-atake sa isa't isa ng kani-kanilang mga kasanayan. Sa kabilang eksena naman ay tinatanong ng miyembro ng Devil Army ang kanyang kasama na si Mr. Lee na kung ayos lang ba siya at nang walang ano-ano bigla na lamang may dumaan na parang palaso mula sa kanyang likuran at nakilala naman agad nila kung sino ang umatake sa kanila. Sinabi naman agad ng isang miyembro ng Devil Army na pagpipira-pirasuhin niya ito at minura niya pa si Galliard. Bigla namang nagulat ang miyembro ng Devil Army dahil nawala sa kanyang harapan si Galliard at ngayon ay nasa likuran niya na ito na naghahanda ng isang pag-atake at nang walang ano-ano bigla na lamang itong naglikha ng liwanag at ikinagulat naman iyon ng kanyang kasama. Bigla naman itong nagulat dahil nasa likuran niya na rin agad si Galliard. Bumalik ang eksena at dito wala man lang gallows na natamo si Kindred at agad naman silang naghanda ng pag-atake sa isa't isa habang minumura ni Braham si Kindred sa kanyang utak. At dito parang nahihirapan na si Braham at nanginginig na ang kanyang mga kamay habang sa isip niya na ang mundo ng pantasya ay unti-unti nang nawawasak at unti-unti na rin siya nawawala ng lakas at naisip rin niya na hindi na mahalaga kung mamatay siya dito dahil wala naman siyang pinagsisisihan. Nagalit naman siya dahil naisip niya na ang pinuproblema niya lang na kung mamatay siya dito ngayon ay ang ibig sabihin lang noon ay makikidnap na mga ito si Sesha kaya naman hindi niya papayag ang mangyari yun. Tinamaan naman ng pag-atake si Braham at tumilapon siya at natanggal ang kanyang salamin. Habang tumitilapon siya ay naghahanda naman siya ng isang kasanayan at bigla na lamang siyang natigilan dahil biglang pumasok sa kanyang isipan si Sesha na nakangiti sa kanya. Nang bumagsak na siya sa lupa ay pilit niyang itinatayo ang kanyang sarili at sa isip-isip niya na kahit pa tumimbang siya ng 1,000 beses ay poprotektahan niya pa rin si Sesha. At dito inilapag niya ang kanyang kamay sa lupa sabay sabi niya ng katagang summon the devil o ipinapatawag niya ang demonyo. Nanlaki naman ang mga mata ni Kindred dahil hindi siya makapaniwala. Biglang lumitaw sa kanilang harapan ang malaking pintuan at agad itong bumukas at may demonyong lumabas sa pintuan. Pagkalabas niya ay napasabi na lang siya na hindi kagaya ng lugar na kanyang pinanggalingan, ang hangin dito ay napaka-presko kumpara sa hangin na nasa ibaba. Ipinaliwanag dito na ang lumabas na demonyo ay ikalawa sa lahat ng 72 na demonyo ng mataas na klase ng Demon King ng L'Infernal. Ang Grand Duke ng Silangan na sumisimbolo sa pagkawasak at galit na si Aga Reyes.
Laking gulat naman ni Kindred dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at sa isip-isip niya na imposible itong mangyari dahil dapat si Agares ay nasa ika-78 na palapag ng tore at napatanong naman siya na kung bakit ang may malaking pangalan ng demonyo ay pumunta dito ng direkta sa mababang palapag ng tore. Nagalit naman siya dahil alam niya ang layunin ni Agares at iyon ay ang makuha ang taong dragon. Habang naghahanda si Kindred ng isang mahika ay sa isip niya na mahihirapan lamang siya kahit na gamitin niya pa ang kaluluwa ng demonyo kaya naman napagdesisyonan niya na gagamitin niya ang possession at ito ay ang tinatawag na Demon Soul Possession Monkey King. Umilaw naman ang mga mata nito ay bawat kamay nito at pinagsama niya ang dalawang kapangyarihan niya sabay sabi ng katagang pagsabog. Bigla namang sumabog sa lugar at pagtapos ng pag-atake ni Kindred, ayon sa kanya na ang yin-yang na kombinasyon ay isang kasanayan na ipinagsasama ang magkabaliktad na puwersa upang makagawa ng malaking pagsabog. Naisip niya rin na kahit hindi nito magawang mapatamba si Agares ay magagawa naman nitong mapahina ito. Napasabi na lamang si Agares na nagtataka lang siya na kung ano ba ang pinaghirapan ni Kindred dito sa pagsasanay at napatanong naman siya na kung ito lang ba ang kaya niya subalit kumpara sa hari ng mga unggoy ay marami pa daw kakulangan si Kindred. Nanlaki naman ang mga mata ni Kindred dahil nagseryoso na si Agares at binanggit ni Agares ang salitang mawala na siya at bigla namang inactivate ni Agares ang kanyang kasanayan patungo kay Kindred at nang walang ano-ano bigla na lamang nilamon nito si Kindred. Pagtapos noon ay napatanong naman siya na kung ano ba ito dahil para itong katulad ng kanyang master na palaging abala sa pagtulog subalit sinabi niya rin na hindi na ito mahalaga. Tinitingnan niya naman si Braham at sinabi niya na dahil wala na ang mga pasaway ay minungkahi niya naman na kung ano ba ang kahilingan ng nagpatawag sa kanya. Sinabi naman ni Braham sa kanya na ang ipinatawag niya ay si Belial o si Dandelion kaya naman tinanong niya ito na kung bakit siya ang nagpakita. Tinanong naman siya ni Agares na kung ano ba sa tingin niya. Sinabi naman ni Braham na kung gusto niya ng katawan ng dragon ay ibibigay niya sa kanya ang katawan ng Panginoong Dragon na mayroon siya dahil ang material na ito ay walang katumbas na halaga kahit na libu-libong ginto pa. At kinumpirma niya naman na kung sapat na yun sa kanya. Sinabi naman ni Agares na kung ano ba ang mga pinagsasabi niya at tinanong niya ito na kung hindi niya pa rin ba alam. Sinabi niya na kukunin niya ang katawan ng batang dragon bagaman ay basura ito at walang talento. Sinabi niya pa na kung anak ito ng Heaven Wing ay sapat na ang katawan nito para sirain. Labis naman ang galit ni Braham pagkarinig niya ng sinabi ni Agares sa kanya. Habang si Galliard naman ay nakamasid lang sa mga ito at narinig niya naman ang sinabi ni Agares at hindi siya makapaniwala na si Sesha ay anak ni Jongwo. Sinabi naman ni Braham kay Agares na sasabihin niya na sa kanya ang kanyang kahilingan at sinabi naman ni Agares na magsalita siya dahil makikinig siya. Ibinuklat naman ni Braham ang kanyang libro sabay sabi niya pa na kinakailangan niya ito upang isakripisyo para sa kanyang apo na si Sesha at lumabas naman ang mga kadena sa magic circles na kanyang ginawa at iginapos nito si Agares habang si Agares naman ay wala man lang kareaksyon. Hinawakan ng mahigpit ni Braham ang kanyang libro at nang walang ano-ano'y bigla niyang sinundan ng pag-atake ulit ng kadena patungo kay Agares at habang ginagawa niya yun ay sa isip niya na ang libro ng Mercury ay nasa limitasyon na at ang kanyang pagtanda na pinigilan ng banal na kapangyarihan ay nagpapatuloy na muli. Naisip niya na gusto niya sanang masilayan si Sesha na nasa magandang kondisyon nito subalit wala na siyang magagawa dahil sa puntong ito ay iaalay niya na ang natitira niyang buhay dito. Lumipat ang eksena kay Yonwoo at dito lumabas sa kanyang sistema na nakakuha siya ng malaking halaga ng katangian ng demonyo at ang record ng Deroy ng ikalawang parte ay nawasak na at ang hidden piece ay lalabas na. Nagawa naman ang kanyang bagong kasanayan na tinatawag na Demonic Study. Ang Demonic Study ay mayroong antas na D+ at wala pa itong kahusayan. Ang pag-aaral ay ginawa base sa manlalakbay ng Deroy habang sinusubaybayan ang mga demonyo sa buo nitong buhay. Pwede niya namang mahiram ang kapangyarihan ng mga demonyo sa ika-78 na palapag ng tore upang magsagawa ng dark magic. Kapag naman mas tumaas pa ang kahusayan ng kasanayan niya na ito ay ang kontrata sa pinakamalakas na demonyo ay magiging posible. May dalawang kasanayan naman ito at ang una ay tinatawag na demonic spell. Sa isang tiyak na halaga, ay posibleng makagawa ng iilan na demonic energy na kinakailangan sa dark magic. Sa kabilang banda,
ay kinakailangan niyang mahanap at pag-aralan ang kasanayan ng libro para sa dark magic ng magkahiwalay para magamit ito. Ang ikalawa namang kasanayan ay ang tinatawag na demonic venom. Ang venom ay sekreto ng demon at devil. Nakadepende naman ang paggawa nito sa quality ng kanyang dark attribute o ang halaga ng kanyang demonic trait retention. Nakuha na nila ang natitirang mga puso ng ceratopsian dinosaur at tinanong ni Fantasy Yonwoo na kung saan nila ito ilalagay. Inutusan naman sila ni Yonwoo na ipunin nila sa banda roon at nang walang ano-ano bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba at bigla na lamang naglunsad si Boo ng isang mahika at hinaranggan niya ang papalapit na kung ano. Nagtataka naman si Yonwoo at napatanong sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari dahil bigla na lamang lumakas ang hangin at ang demonic energy ay naghalo sa hangin at napagtanto niya naman na ang hangin na ito ay nagmula kay Agarace at bigla na lamang siya lumipad patungo sa kung saan nanggaling ang hangin na yon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.